Bago ko simulan ang kwentong ito, gusto kong sabihin na hindi ko rin alam kung dapat ko pa ba itong ikwento. Isang kwento ng taong lumaki sa isang bahay kung saan ang paniniwala at takot ay iisa lang ang pinaghuhugutan. Tinuruan siya ng kanyang lolo paano magtawas, kung paano tignan ang sakit ng tao at kung paano rin ito pinapalayas. Buong akala niya ay laro lang yun nung siya ay bata pa. Ritual lang. Kumbaga paniniwala lang. Pero nung tumanda na at makita kung anong sinasabi ng lolo niyang bumabalik-balik sa kanya, doon niya naiintindihan na may mga bagay na hindi basta nawawala. Kung handa ka, ito ang kwento ni Ellie at ang lolo niyang minsang nakipag-usap sa mga hindi dapat kinakausap. Pakinggan natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ellie. Sa tuwing may mga usapang kababalaghan, madalas kong marinig ang mga kwento tungkol sa mga lumang bahay sa probinsya, mga abandonadong ospital, o kaya naman mga lugar na matagal nang walang nakatira. Pero ang karanasang ibabahagi ko ay hindi nangyari sa alinman sa mga iyon. Dahil ito ay nangyari sa mismong lungsod dito sa Metro Manila. Isang lugar na punong-puno ng tao, sasakyan, tindahan at ingay. Isang lugar na malabo mong isipin na may koneksyon sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng normal na pag-iisip. OFW ang nanay ko simula pa noong maliit ako. Dahil doon, halos ang lolo ko na ang tumayong magulang ko habang lumalaki ako. Siya ang naghahatid sa akin sa eskwela. Siya ang sumusundo. Siya rin ang nagluluto ng pagkain ko. At siya rin ang nag-aalaga sa akin tuwing nagkakasakit ako. Kung tutuusin, mas marami pa akong alaala kasama si lolo kaysa sa sarili kong mga magulang noong mga panahong iyon. Hindi mayaman si lolo. Simple lang ang pamumuhay namin. Isang lumang bahay sa isang masikip na komunidad kung saan magkakakilala halos lahat ng tao. Ngunit may isang bagay tungkol sa kanya na matagal ko nang alam na kakaiba. Isa siyang mantatawas at manghihilot. Bata pa lamang ako ay normal nang tanawin sa bahay namin ang pagdating ng mga taong humihingi ng tulong kay lolo. May mga dumarating na simpleng manggagawa. May mga nanay na may bitbit na anak. May mga estudyante. Minsan naman ay mga negosyante pa na nakaayos ang pananamit. May mga pagkakataon pang may mga sasakyang magagara na humihinto sa tapat ng bahay namin para lamang magpatawas. Bilang bata, hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong handang bumiyahe ng malayo para lang magpatawas sa isang matandang lalaki sa simpleng bahay sa gitna ng lungsod. Pero habang tumatanda ako, lalo kong napansin na hindi ito basta tsismis o paniniwala lamang ng mga tao. Talagang may mga bumabalik matapos gumaling. May mga nagpapasalamat. May mga nagdadala pa ng pagkain bilang pasasalamat kay lolo. May maliit kaming altar sa sala noon. Naroon ang mga santo, mga kandilang puti, at ilang lumang larawan ng mga yumao naming kamag-anak. Kapag may magpapatawas, doon sila pinapaupo ni lolo. Madalas niya akong paalisin kapag magsisimula na siya. Pero tulad ng karamihan sa mga bata, likas ang pagiging mausisa ko. Palihim akong sumisilip mula sa pintuan ng aming kusina. Nakikita ko kung paano niya iniikot ang kandila sa katawan ng pasyente. Nakikita ko kung paano siya pumikit at bumulong ng mga dasal na hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay tutunawin niya ang kandila at ihuhulog ang natunaw na wax sa isang mangkok na may tubig.
At doon pa lamang nagsisimulang maging kakaiba ang lahat. Tititigan ni Lolo ang hugis ng wax sa tubig na parabang may binabasang libro. Minsan ay aabot ng ilang minuto bago siya magsalita. Ngunit sa tuwing magsasalita siya, napapansin kong namumutla o nagugulat ang mga nagpapatawas sa kanya. May isang pagkakataon pa nga na hindi ko makalimutan. Bata pa ako noon. Isang lalaki ang dumating na halos hindi na makalakad sa sobrang panghihina. Matapos ang ilang minuto ng pagtatawas, sinabi ni Lolo na may nadaanan daw itong lumang puno sa isang lugar na ipinagbabawal pasukin. Nanlaki ang mga mata ng lalaki at agad siyang napatingin sa asawa niya. Doon ko unang nakita ang reaksyon ng isang taong tila may nalaman tungkol sa sarili niyang hindi naman niya sinabi kahit kanino. Hindi ko alam kung paano iyon nagagawa ni Lolo. Ang alam ko lang, madalas ay tama siya. Kapag ako naman ang nagkakasakit, hindi uso sa bahay namin ang agad-agad na pagpunta sa doktor. Kapag nilalagnat ako o hindi maganda ang pakiramdam ko, si Lolo ang unang tinatawag. Naaalala ko pa ang isang pagkakataon na halos 3 araw akong nilalagnat. Hindi bumababa ang init ng katawan ko at nag-aalala na ang mga tita ko. Nang gabing iyon, tinawasan ako ni Lolo. Hindi ko maalala lahat ng ginawa niya. Ang natatandaan ko lang ay ang malamig niyang kamay sa noo ko at ang paulit-ulit niyang pagbulong ng mga dasal. Kinabukasan, paggising ko, pakiramdam ko ay wala na akong sakit. Bilang bata, hindi ko rin yun pinag-isipan. Dahil para sa akin noong mga panahong yun, normal lang na kayang gawin yun ng lolo ko. Hanggang sa lumipas ang mga taon, nag-high school ako, nag-college, nagkaroon ng sariling mga kaibigan at sariling paniniwala sa buhay. Unti-unti kong sinimulang tignan ang mundo sa mas praktikal na paraan. Nang ma-introduce ako sa relihiyon at ibang-ibang pananaw tungkol sa faith healing, nagsimula akong magduda sa mga bagay na dating normal lang para sa akin. Iniisip ko noon na baka hindi naman talaga supernatural ang lahat. Baka placebo effect lang. Baka gumagaling lang ang tao dahil naniniwala silang gagaling sila. Baka ang lahat ng yon ay bunga lamang ng matinding pananalig. At habang tumatanda ako, lalo kong pinaniniwalaan ang ideyang yon. Hindi ko kailangang maniwala sa mga elemento. Hindi ko kailangang maniwala sa mga espiritu. Hindi ko kailangang maniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Hanggang dumating ang panahon na bumukod ako. Nasa 23 o 24 na taong gulang na ako ng mga panahong yon. May trabaho na at umuupa na ng sarili kong apartment. Paminsan-minsan na lamang ako umuwi sa bahay. At kapag umuwi naman ako, napapansin kong lalong tumatanda si Lolo. Mas mabagal na siyang kumilos, mas madali na siyang mapagod, at higit sa lahat, unti-unti na siyang nawawalan ng paningin. Nagsimula iyon bilang isang simpleng paglabo ng mata hanggang sa magkaroon siya ng cataract. Nang operahan siya, umaasa kaming gagaling ang kanyang paningin. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Dahil pagkatapos ng operasyon, lalo itong lumala. Hanggang sa tuluyan ng mabulag ang lolo ko. Doon na nagsimulang magbago ang lahat. Noong una, hindi ko ito pinansin. Akala ko bahagi lamang iyon ng pagtanda.
Ngunit isang gabi, habang bumibisita ako sa bahay, napansin kong tila may tensyon sa mukha ng mga tita ko. Habang naghahapunan kami, may napansin akong kakaiba. Tahimik silang lahat. At tuwing mababanggit ang pangalan ni Lolo, nagkakatinginan sila. Sa huli, ako na mismo ang nagtanong kung may problema ba. At doon nila ikinuwento ang mga bagay na ilang buwan na pala nilang nararanasan. Ayon sa kanila, halos gabi-gabi raw na may kaaway si Lolo. Natatawa pa ako nung una. Akala ko ay biro lang ang mga pinagsasasabi ng mga tita ko. Ngunit walang ngumingiti sa kanila habang nagkukwento. Sinasabi nilang madalas silang magising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa pagsisisigaw ni Lolo. Hindi simpleng pagsasalita, hindi simpleng pag-ungol ng matanda, kundi galit na pagsigaw. Minsan ay parang may pinapalayas pa ito. Minsan naman ay parang may kinakausap. At may mga pagkakataon din na para siyang nakikipagtalo sa mga taong hindi naman nila nakikita. Noong una ay inisip nilang bangungot lamang iyon. Pero habang tumatagal, lalo itong nagiging kakaiba. May mga gabing nadadatnan nilang nakaupo si Lolo sa gilid ng kama niya kahit madaling araw pa lamang. May mga gabing parang sinusundan ng kanyang tingin kahit bulag na siya. At higit sa lahat, madalas nila itong makitang may pinapagpag sa katawan. Sa kanyang mga balikat, sa leeg, sa dibdib at sa mga braso na parang may mga gumagapang na kung ano. Parang may mga bagay na pilit niyang inaalis. Nang tanungin daw nila kung ano ang problema, matagal na hindi sumasagot si Lolo. Hanggang sa isang gabi, sinabi niya ang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Mahina lamang ang boses niya nang sabihin niya iyon. Parang ayaw pa nga niyang marinig ng iba. Parang may takot sa kanyang mga salita. Hindi sila tumitigil. Tinanong siya ng isa kong tita kung sino ang tinutukoy niya. Doon siya huminga ng malalim. At saka niya sinabi ang mga salitang nagpabago sa lahat ng pinaniniwalaan ko. Yung mga itinaboy ko noon. Natahimik ang buong bahay. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Akala ko hindi na sila babalik. Pero ngayong wala na akong paningin. Ngayong mahina na ako. Isa-isa silang bumabalik. Ito ang mga salitang binanggit ng lolo ko ayon sa kwento ng mga tita ko na hindi ko agad naman pinaniwalaan. Dahil sa totoo lang, ang una kong naisip ay baka epekto lamang iyon ng katandaan. Marami na rin akong nababalita ang matatandang nakakaranas ng pagkalito habang tumatanda. May ilan na nakakakita ng mga bagay na wala naman talaga doon. May ilan na nakakarinig ng mga boses. Dahil doon, mas pinaniwalaan ko ang paliwanag na iyon kaysa sa ideyang may mga nilalang na bumabalik para guluhin ang isang matandang manghihilot. Ngunit habang tumatagal ang gabi, napansin kong hindi mapakali ang mga tita ko. Paulit-ulit silang sumisilip sa kwarto ni Lolo. Minsan ay napapahinto sila sa ginagawa nila kapag may naririnig silang kahit kaunting kaluskos mula sa loob. Nang bandang mga 12:00 na ng gabi, nagpasya na akong matulog sa sala. Kinabukasan pa kasi ang balik ko sa apartment kaya naisip kong magpalipas muna ng gabi sa bahay. Tahimik naman ang buong paligid. Medyo kakaiba ito dahil sa lugar namin. Karaniwan kasi na may maririnig ka pang mga motorsiklo o mga taong nagkukwentuhan sa kanto kahit 10 oras na ng gabi. Ngunit ng gabing yun,
parang mas mabigat ang katahimikan. Hindi ko rin alam kung bakit. Marahil ay dahil sa mga ikinuwento ng mga tita ko. Marahil ay dahil sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon na pagtuunan ko ng pansin ang mga bagay na dati ay binabaliwala ko lamang. Bandang 1:00 na ng madaling araw, nagising ako. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na parabang may nakatingin sa akin. Dahan-dahan akong napamulat. Madilim ang sala. Tanging liwanag lamang mula sa poste sa labas ang pumapasok sa bintana. Habang pilit kong inaalis ang antok, may narinig akong mahinang kaluskos. Parang may taong naglalakad. Mabagal at paikot-ikot na nanggagaling sa kwarto ni Lolo. Sa kuryosidad ko nga ay napaupo ako at nakinig. Ilang segundo pa ang lumipas bago ko narinig ang mahinang boses. Noong una ay hindi ko maintindihan. Parang may kinakausap siyang hindi ko marinig. Pagkatapos ay biglang lumakas. Sinabi ko nang umalis kayo! Halos napalundag ako sa kinauupuan ko. Malinaw na malinaw ang sigaw ni Lolo. Hindi iyon sigaw ng taong nananaginip. Hindi rin ito sigaw ng taong deliryo. May galit sa boses niya. May takot at may desperasyon. Makalipas ang ilang segundo, muli siyang nagsalita. Wala na kayong makukuha sa akin! Lumayo kayo! Huwag kayong lalapit! Isa-isang bumukas ang mga ilaw sa bahay. Naglabasan ang mga tita ko mula sa kanilang mga kwarto. Hindi sila mukhang nagulat. Sa halip ay parang sanay na ang mga ito na parabang araw-araw na lamang itong nangyayari. Agad kaming nagtungo sa kwarto ni Lolo. Pagbukas pa lamang ng pinto, agad akong kinilabutan. Nakita kong nakaupo siya sa gilid ng kama. Pawis na pawis, nakahawak sa kanyang dibdib. At paulit-ulit na pinapagpag ang kanyang mga balikat. Parang may inaalis. Parang may mga kamay na nakadikit sa kanya. Tay, ano na naman ba yun? Tanong ng isa kong tita. Hindi agad sumagot si Lolo sa tanong niya. Sa halip ay nanatili lamang itong nakatingin sa kawalan. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinuro ang isang sulok ng kwarto. Kaninang-kanina lang, nandiyan sila. Nagkatinginan kaming lahat. Walang laman ang sulok kung saan itinuro ng Lolo. May lumang kabinet lamang doon at ilang kahon. Ngunit nanatiling nakaturo si Lolo. Parang may nakikita itong hindi namin nakikita. Dumami na sila. Mahina niyang sabi. Dati isa lang. Ngayon, marami na. Muling bumalot ang katahimikan sa buong kwarto. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa unang pagkakataon simula nang marinig ko ang kwento ng mga tita ko, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Hindi ko naisip iyon bilang isang simpleng sintomas ng katandaan. May kakaiba sa paraan ng pagsasalita ni Lolo. May bigat. May paniniwala. Parang alam na alam niya ang kanyang sinasabi. Maya-maya pa ay napagdesisyonan na naming bumalik sa kanya-kanya naming pwesto. Ang mga tita ko ay pumasok na muli sa kanilang mga kwarto. At ako naman ay nagsimula na ulit na matulog sa sala. Hanggang kinabukasan, nagpasya akong kausapin ang lolo ko ng kami lamang dalawa. Nakaupo siya noon sa lumang silya malapit sa bintana. Bagamat bulag na ang lolo,
Nakasanayan niyang doon umupo tuwing umaga. Tahimik lamang siyang nakikinig sa mga tunog ng paligid, sa mga batang naglalaro, sa mga sasakyang dumaraan, at sa mga ibong dumadapo sa mga kable ng kuryente. Umupo ako sa tabi niya. Noong una ay tungkol lamang sa mga ordinaryong bagay ang aming pinag-uusapan. Hanggang sa dahan-dahan kong naisingit ang tanong, "Totoo po bang may nakikita kayo gabi-gabi?" Matagal siyang hindi nagsalita. Akala ko nga ay hindi niya ako naririnig. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay napabuntong hininga ang lolo ko. Akala ko, hindi ko na kailangang ikwento sa inyo. Lalong tumindi ang interes ko sa mga narinig kong yun. Ano po ba talaga sila? Muling natahimik si lolo. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita. Ayon sa kanya, hindi lahat ng taong nagpapatulong sa kanya noon ay simpleng may sakit lamang. May mga pagkakataong may mga dinadala silang kung ano-ano. Mga bagay na hindi nakikita. Mga bagay na nakakapit sa kanila. May mga batang bigla na lamang nagkakasakit. May mga taong hindi makatulog sa gabi. May mga nakakarinig ng mga boses. May mga nakakaranas ng sunod-sunod na kamalasan. At sa ilang pagkakataon, sinabi niyang hindi ang tao ang problema, kundi ang mga bagay na nakadikit sa tao. Hindi raw lahat ng iyon ay masama. May ilan na ligaw lamang. May ilan na galit. May ilan na ayaw umalis. Habang kinukwento iyon ni lolo, napansin kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Parang may mga alaalang ayaw niyang balikan. Kapag pinalayas mo sila, Mahina niyang sabi. hindi lahat sumusunod. Napakunot ang noo ko. Ano po bang ibig niyong sabihin? Mabagal siyang huminga. Pagkatapos ay marahan niyang itinuloy ang kanyang kwento. May isang kaso raw na hindi niya malilimutan. Maraming taon na ang nakakalipas. Isang batang babae ang dinala sa kanya. Halos hindi na raw kumakain. Palaging umiiyak. At gabi-gabi ay may kinakausap na hindi naman nakikita ng mga magulang nito. Noong una ay akala nilang may sakit lang ang bata. Ngunit habang tumatagal ay lalong lumalala. Hanggang sa may isang gabi na sinabi raw ng bata sa kanyang ina na may babaeng nakatira sa ilalim ng kanilang kama. At gusto raw siyang isama. Nang marinig ko iyon, hindi ko maiwasang kilabutan. Ngunit ang sumunod na sinabi ni lolo ang mas nagpatindi ng kaba ko. Ayon sa kanya, nang tawasin niya ang batang yun, hindi siya agad nakapagsalita pagkatapos. Sa buong buhay raw niya bilang mantatawas, bihira siyang matakot. Ngunit noong araw na iyon, natakot siya. Dahil may nakita siyang bagay na matagal na niyang hindi nakita. Isang bagay na ayaw niyang makita muli. Tumingin siya sa akin. Mahina niyang sabi. Yung nasa likod ng bata. Hindi ko na malayang napahigpit ang hawak ko sa upuan. Ano pong itsura? Matagal bago ulit sumagot ang lolo ko. At nang sumagot na siya, halos pabulong na lamang ang kanyang boses. Parang tao. Pero hindi tao. Tapos hindi siya umalis nang pinalayas ko. Doon ko napansin ang bahagyang panginginig ng kanyang mga labi.
Parang kahit pagkalipas ng maraming taon, malinaw pa rin sa kanya ang alaala ng pangyayaring iyon. At doon ko unang naisip na baka may dahilan kung bakit gabi-gabi siyang binabalik-balikan ng kanyang nakaraan. Hindi dahil matanda na siya, hindi dahil bulag na siya, kundi dahil may mga bagay na hindi nakalimot sa kanya. At marahil, hindi rin siya nakalimot sa kanila. Matapos ang pag-uusap naming iyon ni Lolo, hindi na agad nawala sa isip ko ang kanyang mga sinabi. Sa loob ng maraming taon, pinaniwala ko ang sarili ko na may lohika na paliwanag sa lahat ng bagay. Lumaki ako sa paligid ng pagtatawas. Ngunit habang tumatanda ay mas pinili kong maniwala sa mga bagay na kayang ipaliwanag ng siyensya. Kaya kahit matapos kong marinig mismo mula kay Lolo ang tungkol sa mga nilalang na umano'y bumabalik sa kanya, pilit pa rin akong naghahanap ng makatwirang dahilan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unti ring nagsimulang mabasag ang mga paliwanag na binubuo ko sa isip ko. Nagdesisyon akong mas madalas nang umuwi sa bahay. Bahagi nito ay dahil gusto kong makasama si Lolo habang naroon pa siya. Hindi ko maikakaila na ramdam naming lahat na mabilis na siyang humihina. Ngunit may isa pang dahilan na hindi ko agad inamin kahit sa sarili ko. Gusto kong malaman kung totoo ba ang sinasabi niya. Sa unang linggo ng pag-uwi-uwi ko, wala naman akong napansing kakaiba. Karaniwang bahay lamang, karaniwang pamilya, karaniwang buhay. Ngunit pagsapit ng gabi, parang may nagbabago. Hindi ko maipaliwanag. Parang mas mabigat ang hangin. Mas tahimik. Mas nakakaramdam ako ng pagkailang. May mga pagkakataon na habang nakaupo ako sa sala at nanonood ng telebisyon, bigla na lamang akong mapapalingon sa madilim na pasilyo papunta sa kwarto. Wala naman akong nakikita doon. Ngunit pakiramdam ko ay may nakatingin. Parang may naghihintay lamang na lingunin ko sila. Minsan ay tatawanan ko na lamang ang sarili ko. Minsan naman ay pilit kong ibabaling ang atensyon ko sa ibang bagay. Hanggang sa dumating ang gabing hindi ko malilimutan. Bandang 2:00 ng madaling araw yon. Nagising ako dahil sa matinding pagkauhaw. Bumangon ako para kumuha ng tubig sa kusina. Patay ang lahat ng ilaw sa bahay. Tanging liwanag lang na mula sa poste sa labas ang pumapasok sa bintana. Habang naglalakad ako sa pasilyo, napansin kong bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Lolo. Hindi naman yun kakaiba dahil mas madalas kasi itong iniiwang bukas ng mga tita ko para marinig nila kung sakaling may kailangan siya. Ngunit nang mapadaan ako roon, may narinig akong tunog. Parang may nagkakamot. Mabagal. Paulit-ulit. Parang mga kuko na dumadampi sa kahoy. Kaya napahinto ako at pinakinggan ko ulit. Nariyan pa rin. Mula ito sa loob ng kwarto ni Lolo. Kaya dahan-dahan akong lumapit sa siwang ng pinto. At doon ko nakita si Lolo. Nakaupo na naman ito sa kama niya. Gising, nakahawak sa kumot at nakatitig sa isang sulok ng silid kahit hindi naman siya nakakakita. Ngunit hindi si Lolo ang dahilan kung bakit ako natigilan, kundi ang ekspresyon ng kanyang mukha. Takot. Purong takot. Hindi ko pa iyon nakitang ganoon sa buong buhay ko.
Ang matandang kilala kong matapang at palaging kalmado ay nagmukhang batang nawawala sa gitna ng dilim. Maya-maya pa ay nagsalita siya. Mahina lamang, parang may kausap. Pagod na ako. Nanlamig ang buong katawan ko sa narinig kong yon. Dahil malinaw na hindi siya nakikipag-usap sa sarili niya. May kausap siya. At pakiramdam ko, naririnig niya ang sagot ng kung sino man iyon. Tapos na. Mahina niyang sabi. Marami na akong natulungan. Tama na. Makalipas ang ilang segundo, bigla siyang napaurong sa ulunan ng kama. Para bang may lumapit sa kanya at parang may humawak. Kasunod noon ay mabilis niyang pinagpag ang kanyang dibdib at mga balikat. Lumayo kayo! Sigaw niya. Doon na ako pumasok sa loob. Lolo! Nagulat siya sa boses ko. Mabilis niyang nilingon ang direksyon ko at pagkatapos ay huminga ng malalim. Ako lang po. Natahimik siya at sa loob ng ilang segundo ay para bang nakahinga siya ng maluwag. Ngunit bago pa man ako nakapagtanong, may naamoy ako. Mabahong amoy. Hindi amoy ng basura. Hindi rin amoy ng patay na daga. At lalong hindi amoy ng nabubulok na pagkain. Kakaiba ito. Napakunot ako ng noo. At sinabi kong, saan nanggagaling yung amoy? Hindi sumagot si Lolo. Sa halip ay dahan-dahan siyang umiling. Naamoy mo rin. Doon ako tuluyang kinabahan. Dahil hindi niya sana malalaman na may naaamoy ako kung wala talagang kakaiba. Hindi ko na itinuloy ang usapan namin. Ngunit ng gabing yun, hindi na ako nakatulog hanggang sa mag-umaga. Pagkatapos noon, nagsimula nang dumalas ang mga kakaibang pangyayari. May mga pagkakataon na may naririnig kaming yabag sa bubong kahit wala namang pusa. Minsan ay may maririnig ka ring kalabog sa kusina pero wala namang nahulog. May mga gabing tumatahol ng walang tigil ang mga aso sa buong kalye. At halos palaging nangyayari iyon sa pagitan ng 12:00 at 3:00 ng madaling araw. Ngunit ang pinaka nakakabahala ay si Lolo. Lalong lumala ang kanyang kalagayan. Mas madalas na siyang napupuyat at mas madalas siyang sumisigaw. At mas madalas na rin siyang magsalita tungkol sa mga nakikita niya. Isang gabi habang kumakain kami ng hapunan, bigla siyang nagsasalita kahit wala namang nagtatanong at wala rin namang pinag-uusapan. Pero bigla niyang sinabi na, Dumami na sila. Napatigil kaming lahat. Dati nasa labas lang. Ngayon, nasa loob na. Walang nagsalita. Patuloy lamang siyang kumakain na parang wala siyang sinabi. Ngunit mula noon, halos wala nang naging normal. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang gabi na tuluyang nagpabago sa pananaw ko sa lahat. Nangyari iyon bandang 2:00 ng madaling araw. Nagising kaming lahat sa isang malakas na kalabog. Hindi simpleng kalabog. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa sahig. Sabay-sabay kaming lumabas ng mga kwarto namin. At agad naming narinig ang sigaw ni Lolo. Pinakamalakas sa lahat ng sigaw na narinig namin mula sa kanya. Ayoko na! Lumayo kayo! Hindi ko na kaya! Nagmadali kaming pumasok sa kanyang silid. Pagbukas ng pinto, agad akong natigilan. Nakatayo si Lolo sa gitna ng kwarto.
na pawis ito at nanginginig ang buong katawan. At paulit-ulit na iwinawas-iwas ang kanyang mga kamay sa paligid. Parang may mga bagay na nakapaligid sa kanya. Parang may itinataboy siyang hindi namin nakikita. Bigla itong napaturo sa isang sulok. Tignan mo! Sigaw niya. Nandyan sila! Lahat kami ay napalingon. At doon ko nakita ang bagay na habang buhay kong hindi malilimutan. Sa loob ng ilang segundo lamang, sa pinakamadilim na bahagi ng sulok ng kwarto, may nakita akong hugis. Hindi malinaw, parang anino. Ngunit mas madilim kaysa sa dilim ng paligid. At ang mas nakakatakot, parang gumagalaw ang aninong yon. Mistulang umatras pa nga ito nang mapatingin kami. Mabilis. Napakabilis. Ngunit sapat para makita ko. At sapat para mawala ang lahat ng pagdududa ko. Napaatras ako dahil sa gulat. Hindi ko na malayang napahawak ako sa dingding. Halos marinig ko na ang mabilis na tibok ng puso ko. Habang si Lolo naman ay patuloy na nakatitig sa direksyon na iyon, na parang may nakikita siyang hindi kayang makita ng buo. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti siyang nanghina. Para bang may naubos sa kanya. At bumagsak siya sa kama. At doon siya nagsimulang umiyak. Hindi malakas, hindi rin dramatikong iyak, kundi tahimik na iyak ng isang matandang pagod na pagod na. Pagod na ako. Paulit-ulit niyang sinabi. Pagod na ako. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, wala akong maisagot. Dahil sa kabila ng lahat ng nakita ko, pakiramdam ko ay may mas malaking bagay na nangyayari na hindi ko pa rin lubos na uunawaan. At iyon na pala ang simula ng katapusan. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na bumalik sa dati ang lahat. Kung dati ay may mga gabing tahimik at normal pa rin ang bahay, ngayon ay para bang may mga permanenteng bigat na nakadagahan sa bawat sulok nito. Hindi na ito simpleng takot na nararamdaman tuwing madaling araw. Mas malala na ito. Parang may presensya na talagang hindi umaalis kahit gising ka, kahit araw pa. At si Lolo ang pinakaapektado. Sa sumunod na mga araw, halos hindi na siya lumalabas ng kwarto. Kapag pinapasok namin siya para kumain, madalas ay nakaupo na lamang siya sa kama, nakatingin sa kawalan at parang may kausap na hindi namin naririnig. May mga pagkakataon na bigla na lamang siyang mapapasigaw kahit wala namang nangyayari. Minsan ay bigla siyang napapahawak sa dibdib, parang may kumihila o dumidiin sa kanya. Isang hapon, habang inaasikaso siya ng mga tita ko, narinig ko siyang nagsalita ng mahina. Hindi siya galit, hindi rin takot, kundi para bang pagod na pagod. Naubos ko na lahat ng lakas ko. Walang umimik sa amin. Napatigil kaming lahat at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko agad naisip tungkol kay Lolo. Takot siyang mamatay. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil hindi pa tapos ang isang bagay na matagal na niyang tinatakbuhan. Kinagabihan, doon ko naramdaman na may mali na talagang hindi maitatago. Nagising ako dahil sa biglang lamig sa buong katawan ko. Yung klase ng lamig na parang may bukas na pinto sa loob ng kwarto kahit
Sarado naman lahat. Hindi agad ako nakagalaw. Parang may kung anong bagay na mabigat sa dibdib ko. At kahit nakapikit pa ako, ramdam kong gising na gising ang paligid. May mga tunog, mahina at parang bulong. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niyon pero alam kong hindi yon galing sa isip ko. Kaya dahan-dahan akong tumilat at madilim pa rin ang kwarto. Pero sa gilid ng kama ko, may aninong parang nakatayo. Hindi malinaw. Hindi rin ito hugis tao, pero ramdam ko na merong presensya. Kaya bigla akong napabangon dahil sa gulat. At sa pagbangon ko, agad ding nawala ang aninong yon. Parang hindi naman talaga ito umiral. Pero alam kong hindi yon katang-isip lang. Kinabukasan, si Lolo naman ang isinugod namin sa ospital. At doon na nagsimula ang tuluyang pagbagsak ng katawan niya. Mabilis, parang biglang naubos lahat ng natitirang lakas niya sa loob lang ng ilang araw. Ayon sa doktor, wala namang kritikal na sakit na natagpuan kay Lolo. Pero hindi na rin daw normal ang tibok ng puso niya sa edad niya. At habang nasa ospital siya, mas lalo siyang naging tahimik. Pero sa mga pagkakataong gising siya, madalas niyang sinasabi ang parehong mga salita. Huwag ngayon. Hintay lang. Alam ko na. Isang gabi habang nasa tabi ako ng kama niya, mahina niya akong tinawag. Hindi ko alam kung paano niya ako naramdaman pero malinaw na malinaw ang boses niya. Ellie. Lumapit ako kay Lolo at hinawakan ko ang mga kamay niya. Ramdam ko na malamig ang mga yon. Mas malamig pa kaysa sa inaasahan ko. Lolo, nandito po ako. Tahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagsalita siya ng mas malinaw kaysa sa mga nakaraang araw. Kapag nawala ako, napahinto siya. Parang sinusukat ang lakas niya. Huwag mong hayaan na manatili dito. Napakunot ako ng noo dahil hindi ko siya maintindihan. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi agad sumagot ang Lolo. Parang pinipilit niyang hanapin ang tamang salita. Matapos noon ay huminga siya ng malalim. Yung mga pinagtabuyan ko. Kapag wala na ako, wala nang hahawak sa kanila. Hindi ko agad naiintindihan. Pero bago pa ako makapagtanong ulit, humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Parang sa unang pagkakataon, siya naman ang kumakapit sa akin. Kapag namatay ako, tatapos din sila. Hindi niya natapos ang huling pangungusap. Dahil sa gabing yun, unti-unting humina ang paghinga niya. Hanggang sa tuluyan na itong nawala. Tahimik, walang sigaw, walang huling salita. Pagod na taong sa wakas ay pinayagan ng matulog. Ngunit para sa amin, hindi iyon katahimikan. Parang may iniwang bukas na pinto. Naging maayos naman ang libing ni Lolo. Maraming taong dumalo. May mga taong nakikilala ko pa mula nung pagkabata na dumating para magbigay respeto kay Lolo. Marami rin ang nagkwento kung paano sila natulungan ng lolo ko noong malakas pa ito. Kung paano sila gumaling. Kung paano sila nakaligtas sa sakit na akala nila ay wala ng lunas. At habang nakikinig ako sa mga kwento nila, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Pride ba? O takot? O pareho? Ngunit habang nakatayo ako sa tabi ng ataol ni Lolo, may isang bagay akong hindi maalis sa isip ko.
Yung sinabi niya na kapag wala na ako, wala nang hahawak sa kanila. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang ibig sabihin noon. Pero pakiramdam ko, hindi yun simpleng paalala. Para itong babala. Matapos nga ang libing ay nagsimulang humupa ang mga bisita. Nagsimula ring bumalik sa normal ang bahay. Pero hindi para sa akin. Dahil sa unang gabi pagkatapos mailibing si Lolo, hindi ako nakatulog. Habang nakahiga ako sa dati niyang kwarto na pansamantala kong tinuluyan, napansin ko ang katahimikan. Iba sa katahimikan dati. Mas malalim ito at mas mabigat. Parang may kulang na hindi naman talaga kulang. Bandang 3:00 na ng madaling araw, narinig ko ulit iyon. Yung tunog na hindi ko naisip na maririnig ko pa. Ang mahinang pagkamot sa dingding. Dahan-dahan na parang sinusubukang kumapit mula sa kabilang panig. Nanlamig ako at hindi agad ako gumalaw. Pinakinggan ko muna. At sa pagkakataong iyon, alam ko na hindi ito bahay lang. Hindi hangin. Hindi rin daga. Dahil kasabay ng tunog ay may naramdaman akong gumapang sa balat ko. Parang malamig na daliri. Dahan-dahan sa braso ko. Napalingon ako sa paligid. Pero walang tao. Subalit ramdam ko pa rin. At sa unang pagkakataon mula nung namatay si Lolo, naiintindihan ko na ang sinasabi niya. Hindi sila nawala. Hindi sila umalis. Wala lang humahawak sa kanila. At ngayon, ako na ang narito. Hanggang dito na nga lang at maraming salamat sa pakikinig. At kung kayo naman ay may mga kwento na nais niyong ibahagi, ay huwag mag-atubiling ipadala ito sa ating opisyal na email na mangilawtaleshorrorph2026@gmail.com. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating munting komunidad. Pindutin din ang notification bell upang palagi kayong kasama sa ating paglalakbay sa mundo ng hilakbot. Ito ang Mangilaw Tales. Maraming salamat at hanggang sa muli.